kita sa Ginoo sa kapon niya. Sila sa Ginoo, unaw ka ang iyang ginharian, unaw ka ang iyang pagkamatang, na atong kinahanglan, doon kang maram sa akin. Kaya kabalo siya sa atong kinahanglan. Hindi siya gusto natin natin, kundi ang kinahanglan natin. Nagamit ka sa gusto, hindi mo kinahanglan. So ang Diyos, naghatag sa atong kinahanglan. Yung pabayan niya ang sakit para mapahayag niya ang iyang pagka-manunod. Yung pabayan niya ang sakit para mapahayag ang iyang pagka-manluluwas. So ang Diyos amo ang tanan kaya sa kanya. Abrihan na Biblia sa Roma 8, versikulo 9 hasta 11. Roma 8, hasta 11. Apang kamu wala sa unod, kundi sa Espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sa Diyos, nagapuyo sa inyo, ang bisan sino nga walay Espiritu ni Kristo, hindi iya siya. Yes. Apang kung si Kristo yara sa inyo, bisan ang inyong mga lawas patay bangod sa sala, ang inyong mga Espiritu buhi bangod sa pagkamatalong. Munsi. Kung ang Espiritu sang nagbanhaw kay Jesus, nagapuyo sa inyo, ang nagbanhaw kay Kristo Jesus, magahatag sing kabuhi man sa inyong mga lawas, nga mamalatyon paagi sa iya Espiritu nga nagapuyo sa inyo. Ang Diyos makakalaman, dalayaw ng Diyos. Dalayaw. Ikaw ang magpapura. Ikaw si Jehovah Jireh, ang provider. Nagahimo sa paagi. Ikaw ang manunubos. Ikaw ang manugalo. Ikaw ang tanan, parang tanan. Hallelujah! Sa labing gamhan. Hallelujah! Sa labing makaako. Dalayaw na ito. Sa pangalan ko yung silang pangalan, kabayan, Holy Ghost, mag-guide sa amin. Ikaw mga wala diri, ikaw magapanghipot sa inyo, na magbalik sila sa inyo. Napay namin. Si Brother Marlon, siya nga recover. Kag siya ganito ang mag-recover. Salamat sa Buwan. Sa ngalan ni Jesus. Nampo. Amen. Hallelujah. Magapunto. Ang born again, wala sa unod. Anitas ka unod, o kaning wala ta napasulabi ang unod. Kalawas ka wala kong napasulabi. Bangod ang Espiritu ni Kristo ari sa sunod natin. Di nga sunod ang Espiritu ni Kristo ang sabat sa ating karan. Kaya kung sa Espiritu lang, ano ay tingnan na? Bisan ang wala sa kamaturan, natagaan niya siya sa anointing. Ginhaplas niya sa Espiritu Santo. Sumo nga din pa ang gig sa ulan. Ang ulan bumabagsak sa lupa at na nakakatigil ang damo at ang tulang-tulay palay mo. Madamo at kigo ay naranasan ang ulan. Ngunit ang ulan na yun ay hindi makapagbago ng kanilang uri. Ang kigo mananatiling kigo o ang palay mananatiling palay. Ngunit ang damo mananatiling siyang damo. So ang ulan hindi makapagbago sa kanilang. Ang Holy Ghost ay hindi makapagbago sa binhi.
ng isang na siyang hindi yung makapagbago sa isang binhi. Kung unbeliever siya, unbeliever talaga siya. Kung believer siya, believer talaga siya. Wala pa mundo alam na ng Diyos kung sino sa sampalataya. Yun ang basihan ng kanyang pagkabinhi. At ang binhi o hindi binhi ng God ay babagsak ang ulan para sa damo at palay sa bituin. At magbubunga ito ng ayon sa kanyang ulo. Kahit dumating pa ang anointing, pagpahal ng Holy Ghost, hindi makapagbago yun sa kanyang pagka-false prophet. Hindi makapagbabago yun sa kanyang false Christ, false anointing. Dahil sa pagtuturo niya, ang katuruan na siyang basihan ng Diyos ng kanyang binhi. Wala pa mundo, alam na ng Diyos kung sino sampalataya, kung sino ang hindi sa sampalataya. Ang Espiritu Santo, binhi ng Diyos. Ang salita ng Diyos, binhi ng Diyos. Glory! Ang tutunay na anak ng Diyos, mapinili, mapredestinado, ay binhi ng Diyos. Kaya sinasabi, ang sino mang wala Holy Ghost ay hindi sa Kanya. Ibig sabihin, isang tatak, ang banal na Espiritu upang aangkinin ng Diyos na itong tao na ito ay sa Kanya. Bakit? Dahil mayroon siyang banal na Espiritu sa kanyang kaluluwa. Yung Espiritu Santo na yun, na nasa kaluluwa, yun din ang nagbuhay kay Kristo. Sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay binuhay din ng banal na Espiritu. Kaya, yung katawan ni Kristo, yun ang tinatawag pa natin nga dito, may kalawasang gawain. Ang unang gawain, yung bilang propeta, ay kalawang gawain bilang handog sa cross. At yung ang Espiritu na nasa Kanya, na bumuhay sa Kanyang katawan, binuhay sa Espiritu. Kasi, sino mo? Una Pedro 3:18. Ito ay kalawang bersikulo na papatunay na itong si Kristo ay binuhay ng Espiritu Santo. Yung pito, 3:18. Kahit si Kristo man napatay tungod sa mga sala si makaisagit lang, ang matalong tungod sa mga di matalong, agod nga madala niya kita sa Diyos, kung ipatay sa unod, apang gibuhi sa Espiritu. Kita mo, yung buhay sa Espiritu, si Kristo. Siya ang Diyos na nahayag sa laman. Isa sa kanyang bahagi ng pagka-Diyos, yung kanyang pagkatao, yung nangatak ng siya sa mundo nito. At yung Espiritu Santo na yun, na bumuhay sa katawan ni Kristo, kasi ang kanyang katawan patay. Yung katawan na galing kay Maria, na pinanganak ni Maria, si Maria noon ay walang kaugnayan sa katawang Kristo. Kundi, ang katawan ng Panginoon Jesus ay diretso na nilikha ng Diyos ang binhi na noon. Kaya walang katiting na dugo si Maria ang wala kay Kristo. Parang creator lang siya. Kaya sinasabi na, ang nagbuhay sa Kanya, yung banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu, isa yung sa Kanyang gawain bilang anak ng Diyos. Yung gawain pag-anak ng Diyos, yun ang gawain ng Panginoon Jesus sa panahon ng Iglesia. Sa Iglesia, sa panahon ng Iglesia, siya ay anak ng Diyos. Kaya yun ang mali ni Kibuloy. Anak daw siya ng Diyos. Hindi na alam ang anak ng Diyos ay banal na Espiritu.
Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, sabi wala tayo sa laman. Ano yun? Ay pinanganak sa laman ay laman ba? Ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya sinasabi, huwag natin sundin ang gusto ng ating laman. Dahil ito'y pakipaglaban sa gusto ng Espiritu Santo na nakatira sa iyo. Nasaan ang banal Espiritu? Sa iyo nakatira. Kasi babaw ng lahat, nasa ating lahat, dahil siya ang ating Ama. Yung Holy Ghost, yun ang ating Ama. Efesio 4:6, basahin mo. Piso 46. 4:6. Isa ka Diyos kagamay naton nga tanan. Nga sa ibabaw sa tanan, kag yara sa tanan, kag sa sulod sa tanan. Okay, ilan ang Diyos? Isa. Hindi tatlo ang persona ng Diyos. Yung isang Diyos na may tatlong persona, interpretasyon yun ng mga pahit, ng mga obispo, ng Romanong Katoliko. Huwag na pahayag ang salita ng Diyos na itong Diyos na nag-isa ay Ama natin. Ama natin lahat. Sapagat yun ang banal na Espiritu. Yun ang ating Ama. At sasabi na nasa lahat, nasa atin, sa ibabaw natin. Ano ibig sabihin? Nitong Holy Ghost ay nasa lahat ng dako. Bakit? Espiritu siya. Kaya mali, ang mga aral tungkol sa isang Diyos, tatlo ang persona. At ipinahayag ng Panginoon, hindi tatlong persona, kundi tatlong gawain. Okay. May pabasa ko. Ganito. Hi, Brad. Hindi ako nagkaroon ng pagkatapong Weekend by the message. Jesus' body was quickened. Okay? Ang katawan ni Kristo ay binuhay. Ano rin mo? God's power to transform. 19. 65. Okay. Ano yun sabi nasa? Jesus' body was quickened after it was dead. Ano ito? Ang katawan ni Kristo ay binuhay pagkatapos na siya namatay. Kung walang pagkabuhay ni Kristo, walang pag-asa. Patay ang tao, wala niya dyan, wala na. Pentirno ang lahat. Kung hindi, nabuhay si Kristo. Ang pagkabuhay ni Kristo ay isang tagumpay. Umakyat siya namin. At sabi niya kung paano ako nagtagumpay at naupo sa kanan ng Ama. Pag sabi mo kanan ng Ama, power yun, pangalan. Sabi niya, umupo ko sa trono ng aking Ama, doon sa babaw niya. Ang trono ng Ama sa babaw. Bilang tagapamagitan siya. Siya ay isang tagapamagitan sa Iglesia sa Diyos. Sa panahon ng 7 kapanahonan ni Iglesia. Nung pagkatapos ng panahon ng Pentecostal na siya ang 7 Iglesia, si Kristo tumalong na doon. Hindi na siya, wala na siyang gawain ng pagka-Melchizedek sa 7 kapanahonan ng Iglesia. Dahil itinakwil siya. Ang pagtakwil sa salita ng Diyos, pagtakwil kay Kristo. Itinakwil siya. Nang may takwil siya, hindi na kailangan man na maging tagapamagitan siya. Dahil tinakwil na siya ano nangyari? Tumayo siya doon. At hindi na siya, wala siyang gawain Melchizedek.
sa pitong kapanahonan ng Iglesia. Bakit sa doon? Mukha sa doon. Sa pitong kapanahonan ng Iglesia. Ngunit, ang kasunod na yan, sabi niya, upo kayo, kasama ko sa aking trono. Ang trono ng Ama, iba. Ang trono ng Anak, iba. Ang trono ng Ama sa langit. Ang trono ni Kristo sa lupa. At ang trono sa lupa, mangyayari lang sa millennium. Yun. Sabi, upo kayo sa aking paghahari sa millennium kung nagtagumpay kayo. Paano ang pagtagumpay? Sasabi nga, ang may pandinig, ang may pagkakaunawa, ay umanawa sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito sinasabi sa Gawa 3:22. Ito ang tinatawag final na mensahe. Wala nang higit pa. Wala nang may dadagdag pa. Sa mensahe ito. Ano ito ang mensahe? Ito ang kapayagan ng libro na may 7 tatak. Na ang sino mang nakinig dito, kailan itakwil niya ang kanyang makalupa, makatao na aral na sa Biblia galing. Pero ang interpretasyon, makatao. Kaya yung sa Diyos tatlong persona, makatao yun. Pag marinig mo ang sinabi ng Espiritu, sa mga iglesia, itakwil mo. Ang mga aral na makatao, itakwil. Pag marinig mo ang tinig ng Diyos na siyang mga nahayag na mensahe sa ikapitong mensahe. Kapag ginawa natin yun, nagtagumpay tayo. Pero kung nandiyan pa rin ang mga aral ng tao, interpretasyon ng tao nakahalo sa pure na salita ng Diyos, talunan siya. Hindi siya objektado. Kaya sino ang mararaptyo? Sino ang marahari sa millennium? Yung nagtagumpay. Paano ba tagumpay? Ang pagtakwil. Siya hindi totoo, siya hindi katotohanan. Nang marinig natin ang pure na mensahe sa panahon natin, yun ang katotohanan. Siya si Kristo sa forma ng salita. Siya, brother? In the grave, Jesus' body was quickened Okay, by the Word of God. Dali lang. Dali lang. Sinabi na ang bumuhay sa katawan ni Kristo, yung Espiritu. Ngayon naman, ang bumuhay sa katawan ni Kristo mula sa libingan ay ang salita ng Diyos. Sa mga tuwid, hindi pwede mapaghiwalayin ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Hindi pwede mapaghiwalayin. Kasi, ito. From a dead gold image. Okay? Dalang, what? Ano to? From a dead cold image. Okay. Ano ito? Binuhay siya. Mula sa lamig. Mula sa tiyatawag. Imahe na namatay. Ano yun? Imahe yun kagaya ni Adan. Kaya ano bumuhay sa kanya? Yung salita ng Diyos. Ano ang application nito sa atin? Kapag marinig mo ang mensahe sa panahon ito, yun ang magbibigay sa atin ng buhay. Mula sa patay na kalagayan, ngayon ay buhay tayo. Hindi tayo nabuhay dahil tayo bumait, tayo may bisyo na wala ang bisyo natin. Hindi ganoon. Kundi, nabuhay tayo dahil sa salita ng Diyos. Mensahe sa ating panahon. Ibang mensahe sa time ni Luther, ibang mensahe sa time ni Wesley, ibang mensahe sa ating panahon. Yun mga mensahe, yun ang nagbuhay sa ating panahon.
Pero hindi na obra yun sa ating panahon. Dahil ang nagdadala ng buhay sa ating panahon ay ang mensahe ukol sa ating panahon. Yun ang mga hiwaganayag sa 7 kapanahonan ng Iglesia. Who are resurrected, glorified Son of God. Pakita mo na mabuhay siya, maluwalhating katawan na anak ng Diyos. Ano to? Na mabuhay siya, tinawag siyang mayroon siyang glorified body. Maluwalhating anak ng Diyos. Ganon tayo. Kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos mula sa ating kamatayan, dumating ang Holy Ghost sa atin. Ang tawag sa atin, magkakaroon tayo ng maluwalhating katawan bilang anak ng Diyos. Holy Ghost ang kailangan natin. Mensahe ang kailangan natin. Because the prophet, Psalm 16:10, I will not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption. Siya prophet ito. Glory. Siya prophet. Siya rin. Siya propeta. Salmo. Sumulat siya, hindi ko mahayaan ang aking banal na magapitan ng pagkabulok. Hindi ko rin hayaan ang aking anak na magdudurusa. Kaya wala pa ang tatlong araw na buhay na siya. Tapos bro? Please naman. God's provided place of worship, 1965. Notice, when this great moving power of God Ano itong dakila na kapangyarihan ng Diyos comes into a Son of God, na dumating sa isang anak ng Diyos, it quickens him. at breaking, nagbuhay siya. Ano yung mga kapangyarihan ng Diyos, dahil kapangyarihan? Holy Ghost! Pag dumating ito sa anak ng Diyos, siya bubuhayin. Amen. Siya. The Spirit of life enters into him. Kita mo, ang Espiritu ng buhay pumasok sa atin. Saan pumasok ang Espiritu ng buhay? Sa atin. O pang-anda, brother, dito. What does it do? Anong gagawin nito? It seats them in heavenly places. O kita mo, paupuin tayo sa magalangit na dako. Kapag dumating sa atin yung Holy Ghost, paupuin na tayo sa magalangit na dako kasama ni Kristo. Saan yun? Yung ang nawain na ganito. Ang ating pagsamba, ang ating pagkakatipon sa mga langit na dako. Ang ating binuhay na tayo. Dati patay. Saan ba tayo dati na umuupo? Sa mga lugar na ayaw ng Diyos. Doon tayo dati. Pero ngayon, dito na tayo nakaupo kasama ni Kristo. Sa mga langit na dako. Makalangit pa rin. Sa ibabaw, doon sa ibabaw sa kalangitan. Upuri ang mga anghel doon. Malakas umuri sila doon. Maingay doon. Dahil ang object ng pagsamba na doon. Pagkaog, kasama natin si Kristo sa mga langit na dako, kasama natin si Kristo sa mga langit na dako, kaya tayo maingay. Buhay tayo. Kasama tayo. Buhay na buhay tayo. Dati, patay. Hindi tayo marunong mag-presto. Paano mag-presto ng patay? Dahil ang Diyos, hindi Diyos na patay. Sabi ng mga Pariseo, Ginoon, patahimikin mo yung mga nagagawin na patayin ngayon. Sabi ni Kristo, ang bato, bibigyan ko ng buhay. Anong pakialam niyo
pupuri sa Diyos. Yung pupuri sa Diyos. Nagsisigawan sa sabungan. Wala tayong pakialam doon. Wala rin pakialam ang Diyos doon. Glory. Tapos ating pagpupuri, makialam siya. Makialam ang demonyo. At sasabihin ang demonyo, pwede naman kayo pumuri, sinupuso na. Nagsabi sa akin yun. Hintay pa naman. Pwede pumuri sa Diyos at sumamba sa Diyos na sa puso, tahimik lang. Pwede Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Amen. Sumunod tayo. Pwede ang gusto natin. Yes. Pero ang gusto ng Diyos, maingay. Amen. Kaya dumating sa iyong banal na Espiritu, Amen. hindi ka nahihiya, pumuri sa iyo. Hindi ka nahihiya Glory. may kapangyarihan kasi. May dakilang kapangyarihan na sa iyo. Inuutosan ka. Amen. Pag lutusan tayo ng ating Espiritu, taas kamay. Tinas natin. Dahil may nagutos sa atin. Ano yun? Ang ating Espiritu na yun. Amen. Paano ba ang Diyos ang mag-utos sa iyo? Para pumuri ka? Para sumamba ka? Hindi mo yan mapipigilan. Hindi ka na hihiya. Si Brother Chris. Next verse pa din. Hindi, tapos na. They will be, we are now. Oh. We've already, Pwede sa maging ano tayo. Pag dumating ang Holy Ghost sa atin, hindi sa maging ano tayo sa inarap. Kundi ano tayo ngayon. Amen. Buhay sa ngayon. Sige. Amen. We've already resurrected. Tayo na binuhay na muli. Dynamics and mechanics is gone to work. Allah. Ang dynamic, Holy Ghost. Ang mechanic, salita ng Diyos. Ang Holy Ghost dynamic, tayo mechanic. Hindi pwede magkahiwalay yung dalawa. Kaya may dynamic at mechanic. Yes. Kaya nga, tayo'y binhi ng Diyos. Mechanic ng Diyos. Siya muna, brother. We are quickened up into the presence of God. Binuhay na tayo. Pakyat sa presensya ng Diyos. Amen. Ano ito? Nandito ang presensya ng Diyos. Binuhay tayo. Spiritually o mga tao. Mula sa makalaman, tungo sa spiritual. Amen. Sige. Where His Spirit is, Kung nasaan ang kanyang espiritu, and now we are seated together in heavenly places in Christ Jesus. kung nasaan ang kanyang espiritu, nasa'yo, isabi. Kaya nga, tayo nakaupo sa makalangit na dako kasama ni Kristo. Kasama ng Holy Ghost. Amen. Kaya hindi pati sa hinaharap, hindi doon sa langit, hindi sa milenyo, kundi ngayon pa lang. Tayo niluwalhati na ng Panginoon dahil sa Holy Ghost ang sa iyo. Amen. Tayo mga glorified sons of God. Maluwalhati mga lakas. Sila rin. Sitting in there, that great seat that is already fired up, been raised from the dead, we are a part of it. Kita mo. Bahagi tayo na si Kristo. Binuhay muli. Kasama tayo doon. Bahagi tayo doon. Binuhay na tayong Panginoon. Amen. Hallelujah. Kailangan ngayon maapoy na paglilingkod. Maapoy na pagsamba. Sapagat ang banal na Espiritu ay holy fire. Banal na apoy. Ang banal na Espiritu. Pag dumating siya yung Holy Ghost, talaga hindi mo mapipigilan sa sarili mo na sumunod sa salita ng Diyos. Siya rin.
you're a part, if you're a part of the bride, you are. Ano to? Because the bride is part of the groom. Ang nobya bahagi ni Kristo at ikaw ako bahagi ng nobya yun. Nag-iisang body ni Kristo. Yun ang mystical body. Amen. Tayo bahagi yun. Ang Espiritu Santo ng Panginoon ay nasa kanyang katawan. Yun ang kanyang body, bride, wife, asawa yun. Kung paano si Eva ay may espiritu na lang, ang Iglesia Nobya may espiritu ni Kristo. Kung paano si Eva bahagi na lang, tayo bahagi ni Kristo. Amen. Always part of God. Lagi tayong bahagi ni Amen. 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 Akala mo kung sino, hindi mo alam kung sino ka lang. Pero bahagi pala tayo ni Kristo. Amen. Sino? So we find out it's the same thing, and she'll do just exactly what's predicted for her to do in this day. Okay. So, exactly. Tunay na kung ano ang nakahula para sa atin sa huling panahon ito ay nagaganap. Sa mga tuwid, ang sino mang na kay Kristo na buhay sa muli kasama ni Kristo, Amen. predicted na tayo binuhay na. Binuhay na. Sa Espiritu. Tanda natin lang yun. Binuhay na tayo. Sa Espiritu. Si Kristo namatay, binuhay sa Espiritu. Tayo namatay, patay espiritual, binuhay din sa Espiritu. Amen. Glory. Dahil sa Espiritu, yun ang nakatira sa atin. Siya na? She won't be a Laodicea, not by no means a lukewarm. And itong Iglesia Nobya, hindi malabaab, hindi malahininga, hindi rin Laodicea. Ano yung Laodicea? Hindi mainit, hindi malamig. Hindi ganyan ang Nobya ni Kristo. Amen. Lagi tayong mainit. Huwag mo hayaan na mamamatay ang apoy na yan. Amen. Huwag mo hayaan na yung nagbibigay liwanag, nagpapailaw sa apoy niyo, huwag natin hayaan na mawala. Huwag niyong papigatiin ang Holy Ghost. Amen. Huwag niyo palungkutin ang banal na Espiritu. Glory. Dahil itong Holy Ghost na ito'y banal na apoy Amen. na nagpapailaw sa ating ilawan upang hindi tayo lumakad sa kadilim kundi sa liwanag ng mensahe sa panahon. So, But she'll be on fire for God. kita mo? Ano ito? Ito ang tunay na apoy ng Diyos. Tunay na apoy. Ano ito? Sa mga tubig, kung medyo lumamig ka, magpahingi ka. Sa banal na apoy, kung nasaan ang salita, nandoon ang banal na apoy. Magpahingi ka. Kung paano ang mga sisi na gula, sila na sa ilalim ng pakpak ng nanay na gula, nagpapahingi sila. Amen. At tayo mga anak ng Diyos. At nasa ilan, nasa pakpak tayo ng banal na Espiritu, ang Mother Eden. Amen. Sila rin. She'll be moving on in the Spirit of God. Ito, moving on. Kumikilos tayo sa Espiritu ng Diyos. Kung kumanda ka, kanda ka sa Espiritu ng Diyos. Kung tumalangin ka, tumalangin ka sa Espiritu ng Diyos. Kung ano ang ginagawa mo sa Espiritu ng Diyos, moving. Amen. Pag kumikilos ka ng Espiritu Santo, ay huwag mo naman
ibatay sa hindi kinikilos ng Panginoon. Pag sa iyo ito nag-move, pag sikatan mo, Praise God. dahil ito'y para sa iyo, Amen. Amen. Thank you, Lord. sagutin mo. At hindi mo sagutin ang lahat. Amen. Si Brennan. Number 3 naman. No. God's provided place of worship. Ano? Now we are looking here to find out at this same time that it does, this strikes us. Ano ang nag-iiro na tatama sa atin? Natin na katagpuan? See? We are once dead in sin and trespasses, Dati patay tayo sa kasalanan at mga kasalanan at kasamaan. we been quickened together unto His word of this age. Ito na. Amen. Tayo binuhay. Glory. Sama-sama tayong binuhay. Hindi ka nahuli. Sama-sama tayong nabuhay. Sa ano? Sa mensahe. Sa huling panahon ito. Ito nagbuhay sa atin. Amen. Amen. Lahat tayo binuhay na. Dati patay tayo. Amen. Wala tayong banal respeto, walang buhay sa atin. Dahil ang banal respeto nagbigay buhay sa atin, ang salita, minsan nagbigay buhay sa Thank you, atin. Lord. Amen. Ito ang nagbigay buhay sa atin. Sama-sama tayo. Kaya buhay na buhay tayo eh. Amen. Glory. Kaso lamang, parang ayaw ko niyos. May mga tao. Nag-iisip, pag-agising. Hindi pa kumilos, hindi pa kumilos. Pagod. Isip na isip kasi. Ang inyong iisip, ibigay ang Lord Jesus Christ. Praise God. Wala pwede magkasin sa mundo. Alam na ng Diyos ang ating iniisip. Alam na ng Diyos ang ating problema. Bakit hindi natin ibigay kay Lord? Yun Glory. ang kalooban ng Diyos, hindi natin. Last number 4. Now you are already resurrected Ngayon, tayo na binuhay na ulit. when God raised Him up. Nang si Kristo ay binuhay ng Diyos, He raised you. binuhay din tayo. Hindi lang siya, binipisaryo tayo sa pagkabuhay ni Kristo. Hindi lang siya ang binuhay, pati tayo binuhay na. Amen. Puri ng Diyos. Hindi tayo binuhay dahil sa mabuti na tayo. Hindi tayo binuhay dahil mabait na tayo. Binuhay tayo dahil si Kristo ang binuhay. Dahil yung Espiritu niya sa kanya, yun ang Espiritu nagbuhay sa kanya. Siya ganun. Son, the sun is just now on you, and you are growing into a blossom life like He was. Ano ito? Ang anak, Holy Ghost, na sa iyo. Nagmumulaklak na. Ang ating buhay nagmumulaklak na. Ang buhay natin na pangit ang ugali. Ang ating buhay na makalaman. Na magkasalanan at masama sa harapan ng Diyos. Nawala na yun eh. Yung bagong buhay na kay Kristo, na mabuhay tayong muli. Namumulaklak na. Amen. Nakita na ang kagandahan ng ating pagkaanak ng Diyos. Katulad ng sinasabi ng minsan. Nandun siya sa tabing ilog. Malamig. Nagsiga siya ng kahoy. Para mainitan siya. Nang magsindi siya, unti-unti nalusaw ang ilog. At lumantad ang napakagandang bulaklak. Sinabi niya, bulaklak siya na magaling. Wala ka dito dati. Ang hindi pala alam natin na nandun lang yun. Natabunan na yun ng luma nating buhay. Amen. Nang malusaw, matunaw, mawala ang ating lumang pagkatao. Lumantad ang magandang bulaklak. Magandang buwan. Sitaw yun. Lord. Wala pang mundo.
Maganda na tayong mga anak ng Diyos Amen. na tinakpan lang ng kasalanan at ng kasamaan sa unang kapanganakan. Pero nang dumating sa atin ang unang kapanganakan, ikalawang kapanganakan, at dumating sa atin ang banal na apoy, ito nagkuha ng kapangitan sa atin. At ngayon, magandang bulaklak sa atin. Wala pang mundo, nandun na tayo. Tumayo ang bakas. Huwag mo hayaan ang demonyo na dadaya sa iyo. Iba tayong mga nilalang. Ibang uri ng tao tayo. Ibigay kay Lord ang ating mga problema, ang ating kabigatan. Ibigay mo lahat kay Lord at maglingkod ka sa Kanya. Yun ang kailangan nito. Nakaupo tayo sa makalimang tindahan. Kasama si Kristo. Nagbuhay na tayo muli. Huwag mong hindi ba pasubo ang Holy Ghost? Huwag mo tigatin. Amay na lang mga bananan, amay na lang kung ampok kami patawanan kami sa inyo. Mga sana, kakulangan, kabaltan, kaliyahon. Hallelujah. Mga nangyayari sa buwan namin ng gusto mo. Pero gusto mo, ikaw naman ang kumiro sa amin. Hallelujah. The Holy Ghost is moving. Gayaw. Puri. Ikaw ang manubulong. Ikaw ang manunubos. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang lahat. Puri ka. Malapit na ikaw babalik. Nagaganap ng sunod ng mga kalamidad sa mundo. Kagulang na dumating na naman mga lingkod. Ano ito? Nang mundo ay tulad silang babae, mga anak, birthday. Hindi na kaya ng tao. Halos masisira na ang kanilang kaisipan kung saan pupunta sa mga nagaganap nito. Pero ikaw ang kapayapaan. Ikaw ang nagbibigay ng kapahingaan. Ikaw ang nagbibigay ng katahimikan. Sa mundo, wala. Puro kamatayan na puro negative. Pagkatapos yung tenyo pa. Pero kung ito noon, kami ngayon, hindi siya darating. Ngayon pa lang, nakaupo kami kasama mo. Nabuhay na kami kasama mo. Hallelujah, nakaupo kasama mo. Salamat. Darating ang pangako ng rapture kasama kami dyan. Salamat. Dahil sabi mo, ang espiritu mo ay iyo. Ito'y tatak na kami iyo. Kilala mo kami Panginoon na may tatak. Sabi mo, ang may Espiritu Santo ay sa iyo. Salamat. Sa ngalan ng Jesus, maraming namin. Amen. Thank you.